Hello po, this is Nehemiah Sayuhay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At narito na po tayo sa chapter 5 ng unang sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. At ito ay bibigyan natin ng titulo na ang nabubuhay sa mga kalayawan, bagamat siya ay buhay, siya ay patay. Ang video po ay magpapasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa chapter 5 ng unang sulat niya po sa Pablo kay Timothy. At bago natin po puntahan yung chapter 5, ay muli natin sariwain yung nakarating video. At ang video ito ay may titulo na ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong turo. Dito po sa nakaraang video ay tinalakay natin po yung chapter 4 ng 1 Timothy. At doon, kinuha po natin yung titulo doon po sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. At babasahin ko na po sa Tagalog. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: pag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati ang mga nakikinig sa iyo. So, dito natin kinuha yung titulo ng chapter 4. Ito ay may kinalaman doon sa pagpapaalala ni Apostol Pablo na kay Timothy na darating sa huling araw, na may magaganap sa mga huling araw na ang iba'y iiwan ang pananampalataya, ang iba'y susunod sa mga mapanlinlang na espiritu, at ang iba'y susunod sa mga turo ng demonyo. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo na ingatan mo ang iyong sarili, ingatan mo ang iyong turo. At ngayon ay pupunta na po tayo doon sa chapter 5 at babasahin po natin ang verse 1 and 2 at NIV na po ating babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: Do not rebuke an old man. Do not rebuke an old man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as your brothers, older women as mothers, and younger women as sisters, with absolute purity. Sa Tagalog, ganito po ang ating mababasa sa Filipino Standard Version: huwag mong pagsalitaan ng magaspang ang nangatatandang lalaki. Sa halip, pakiusapan mo siya na parang sarili mong ama. Ituring mo namang parang kapatid ang mga nakababatang lalaki, ang mga nakatatandang babae na parang sariling ina, at ang mga nakatatandang babae na parang mong kapatid, o nakababatang babae na parang mong kapatid ng buong kalinisan. Dito pinapaalalahanan ni Apostol Pablo si Timothy doon sa kanyang pagtrato doon sa mga member ng church. Kung ito ay nakatatandang lalaki, ituring niya na ito ay kanyang ama. Kung ito ay nakababatang lalaki, ituring niya na kapatid na lalaki. At kung ito ay nakababatang babae, ituring niya na kapatid na babae. Kung ito ay nakatatandang babae, ituring niya naman na ito na kanyang ina. So, ang ipinaalala ni Apostol Pablo kay Timothy na ang iglesia ng Panginoon ay dapat magtratuhan bilang pamilya. At sabi ito ng buong kalinisan, na may purity. Okay, sa verse 3, ganito po ang ating mababasa: give proper recognition to those widows who are really in need. Dito naman ay tinutukoy na po sa Pablo yung mga balok at
mahaba ang discussion ni Apostol Pablo dito sa mga balo ito na halos itong buong kapitulo 5 ay nakapokus si Apostol Pablo tungkol dito sa mga babaeng bao. Sa Tagalog, ganito po ang ating mababasa. Muli, ang aking babasahing salin ay yung Filipino Standard Version. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito: bigyan mo ng pagkilala ang mga biyudang talagang nangangailangan. So, sa Tagalog doon, yung mga widows indeed ay sinabi, ito yung mga balo o mga byuda na ito yung talagang nangangailangan. Sapagkat dito, sa pagkilala doon sa mga byuda, ito yung pagkilala na sila yung kinakailangang tulungan. Sapagkat ang iglesia po ng Panginoon ay may tagubilin ang Diyos na ang mga balo ay dapat maingatan. Kung natatandaan niyo sa Jerusalem, no, chapter 4 and 5, makikita po natin na nagkaroon po sila ng discussion doon sapagkat napapabayaan po yung mga babaeng balo ng mga Grego, no, at pagtutuunan yung babaeng bao ng mga Hudyo, no? So dito ay nagkaroon ng pagtatalo sila sapagkat ito'y may pangangailangan sa paglilingkod ng Panginoon. Kung natatandaan nyo, nung mag-usap ang mga apostol na nasa Jerusalem at sila Pablo at Bernabe na mga apostol na nasa Antioquia ng Syria, ay sabi ng Apostol Pablo, tagubilin lang nila na huwag kong papabayaan ang mga babaeng balo. So makikita natin yan, ito'y talagang tungkulin ng iglesia ng Panginoon na iingatan nila at aalagaan ang mga babaeng namatay yung kanilang mga asawa. Okay, so sa 1 Timothy chapter 5 verse 4, sunod-sunod na po natin babasahin ito, at ito ay merong patungkulan o tungkol ito sa sa mga babaeng bao. Ang sabi po doon, but if a widow has a children or grandchildren, they should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. So ito yung pagpapaalala ng Apostol Pablo, hindi lahat ililista bilang babaeng bao para tulungan ng iglesia. Sapagkat dito sinasabi ni Apostol Pablo, kung babasahin po natin yan sa Tagalog, sabi, ngunit kung ang isang byuda ay may mga anak o mga apo, dapat muna nilang matutuhan ang kanilang banal na tungkulin na pangalagaan ang kanilang sariling sambahayan at tumanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang. Ito ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. So dito makikita natin, sinasabi na po sa Pablo, yung mga babaeng bao o babaeng balo o mga byuda, kung meron naman silang meron pa silang mga anak at mga apo na kaya namang tustusan yung kanilang pangangailangan, tungkulin nila yung sa Diyos, na sila ay pangalagaan nila yung kanilang pamilya, yung member ng kanilang pamilya, sapagkat yung babaeng balo ay member ng kanilang pamilya, at sana ay tumanaw sila ng utang loob sa kanilang pamilya. Kung ikaw ay merong babaeng, o kung ang nanay mo, namatay na yung tatay mo, tungkulin mo sa Diyos na siya ay iyong alagaan. At tungkulin mo sa Diyos, pag-uutos ng Diyos na dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob. Sapagkat nung ikaw ay bata pa, ang magulang mo, ang nagtutusto sa iyo, inaalagaan ka, inaarugaan ka. So sa kanilang pagtanda, lalong-lalo na
ang iyong magulang, ang isa ay nawala na at wala nang kakayahang kumita ng ng kanilang kabuhayan, ang tungkuling ito na siya ay pangalagaan ay iniaatang sa iyo ng Diyos, no? So dapat matuto tayo, no, na tanawin utang na loob yung pag-aalaga sa atin ng ating mga magulang nung tayo po ay maliliit pa. So yun po, sinasabi na po sa Pablo, wag nating ilagay ang burden doon sa iglesia. Sapagkat kung kayo naman ay may kakayahan na tulungan o suportahan ang inyong magulang, ay dapat ninyong gawin. Okay, 1 Timothy chapter 5 verse 5. Ganito po ating mabasa. The widow who is really in need and left all alone puts her hope in God and continues night and day to pray and to ask God for help. So, ganun na nangyayari, no? Kung ang babaeng bao nangangailangan, tanging ang Diyos na lang ang nakatutulong sa kanya, at ito ay dinadaan niya sa panalangin gabi at araw. Ganito ang mabasa natin sa Tagalog. Ang biyudang tunay na nangangailangan, o yung tunay na biyuda na wala ng kakayahan at naiwang nag-iisa, ay tanging sa Diyos lamang umaasa. Kaya patuloy ang kanyang dalangin araw at gabi. At yun yung dapat tulungan. No? Ito naman yung nakalista na dapat tulungan ng Iglesia ng Panginoon. 1 Timothy chapter 5 verse 6. Ganito po ating mababasa. But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives, or she is alive. At sabi doon sa Tagalog, subalit ang biyudang namumuhay sa karangyaan o kalayawan ay maituturing ng patay kahit buhay pa. So, ibig sabihin niya po sa Pablo, kung siya ay nabubuhay sa kalayawan, no, tama, siya ay buhay pa physically, pero siya ay patay na spiritually. So, ito ay hindi na rin makikonsider na matulungan ng iglesia. Okay, so 1 Timothy chapter 5 verse 7. Ganito ating mabasa. Give the people this instruction so that no one may be open to blame. So sabi niya, iutos mo o iutos mo, nakalagay dito, pero sa ibig sabihin na ipaalala mo, iutos mo ang mga ito upang sila'y hindi mapintasan. O wag magkaroon ng kamalian doon sa kung sino ang baong tutulungan ng iglesia o sino ang baong hindi tutulungan ng iglesia. So dito magkakaroon ng pagtatalo-talo at magkakaroon ng pinta-pintasan doon sa kanilang paghatol. Okay? So 1 Timothy chapter 5 verse 8, ganito ating mabasa. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than unbeliever. Pinapaalala ulit ni Apostol Pablo na sabi niya, ang sinumang hindi nag-aalaga sa kanyang mga anak at lalo na sa kanyang kasambahay ay tumatalikod na sa pananampalataya at masahol pa siya sa hindi sumasampalataya. So, ito yung basehan ng Apostol Pablo. Kung ikaw ay walang pakialam na sa iyong mga magulang, lalong-lalo na ikaw ay siya ay nangangailangan. Ganon rin ang mga magulang na hindi inaalagaan ng husto ang kanilang mga anak, itinuturing ng Panginoong Diyos at ng mga apostol na siya ay tumalikod na sa pananampalataya. Wala na siyang pananampalataya sapagkat hindi niya isinasa praktika yung kanyang pananampalataya. Hindi niya isinasa praktika yung kanyang relihiyon. At ito ay tinuturing ng
ni Apostol Pablo na masahol pa siya sa hindi sumasampalataya. Sapagkat ang sabi po doon sa James 1:27, ang dalisay na relihiyon ay ito, na maging malinis ang pamumuhay sa mundo at inaalagaan ang mga babaeng bao. So, yun po yun. So, kung ikaw ay nagnanais na isa praktika ang dalisay na relihiyon, kasama dito ang pangalagaan mo ang babaeng bao, lalo na pangalagaan mo ang kasambahay mo. Okay. So, 1 Timothy chapter 5 verse 9 to 10. Ganito po ating mababasa. Now, no widow may be put on the list of widows unless she is over 60, has been faithful to her husband, and is well known for her good deeds, such as bringing up children, showing hospitality, washing the feet of the Lord's people, helping those in trouble, and devoting herself to all kinds of good deeds. So dito ay naggawa ng qualification si Apostol Pablo para doon sa mga ililistang mga babaeng byuda para matulungan ng iglesia. So, tingnan po natin doon sa chart para mas malinaw. Ang sabi doon, qualification of the widow to be enlisted, to be helped. And sabi ay, she is over 60. Dapat senior na. Over 60 years old. She has been faithful to her husband. She is well known for her good deeds, such as bringing up children. She is showing hospitality. She is washing the feet of the Lord's people. She is helping those in trouble. She is devoting herself to all kinds of good deeds. Kung sa Tagalog po natin babasahin niya, ang sabi ay ganito, dapat isama sa listahan ang isang byuda, kung yung pasubali, kung siya ay 60 taong gulang pataas, naging asawa ng isang lalaki, at kilala sa paggawa ng mabuti, gaya ng maayos na pagpapalaki ng mga anak, may magandang loob sa mga panauhin, naglilingkod sa mga kapatid sa Panginoon, tumutulong sa mga nangangailangan, at naglalaan ng sarili sa paggawa ng mabuti. So dito makikita natin para may order, merong kaayusan sa pangangalaga ng mga widow at walang kalituhan, ay nagbigay si Apostol Pablo ng guidelines. Ito yung qualification na para maituring natin ang babaeng bao ay dapat natulungan ng iglesia. So may limitasyon. Hindi lahat ng mga babaeng bao ay tutulungan ng iglesia. Kung meron siyang mga anak pa na may kakayahan naman siya ay matulungan, hindi ito ililista. At may tagubilin pa si Apostol Pablo na kung bata, hindi rin dapat ilista. Yung batang babaeng bao, hindi dapat siyang mailista doon sa listahan. Yun ay mabasa natin doon sa verse 11. 1 Timothy chapter 5 verse 11, ganito naman po ang ating mababasa. As for younger widows, do not put them on such a list. For when their sensual desires overcome the dedication to Christ, they want to marry. So ito, hindi kailangan itong ilista bilang babaeng bao na dapat nila tulungan ng iglesia. Sino yun? Yung mga babaeng bao na bata pa, na maaga siyang naging byuda, maaga siyang naging byuda sa edad na bata pa. Sabi doon, huwag mong isasama sa listahan ang mga batang byuda sapagkat maaari ilayo siya kay Kristo ng kanyang maalab na pagnanasa at siya ay mag-asawang muli. Sapagkat
ang babaeng byuda mayroon pang pag-asa mag-asawa at yung asawa niya ang magtutustos, no, ng kanyang pangangailangan. So hindi siya dapat ilista bilang bilang babaeng byuda na dapat tulungan. Okay, so 1 Timothy chapter 5 verse 12, ganito ating mababasa. Thus they bring judgment on themselves because they have broken the first pledge. Ito yung dahilan. Sabi yan, dahil dito, nagkakasala sila dahil sa hindi nila pagtupad sa una nilang pangako. Pwede namang tulungan yung babaeng byuda, na yung batang babaeng byuda, at iligay sa listahan ng mga iglesia. Kaya lang, kapag sila nag-asawa, sila nagkakasala. So, para maiwasan yung ganitong sitwasyon na maitutulak pa natin na magkasala na ang babaeng byuda o ang batang babaeng byuda, wag na nating ilista. Sapagkat hindi naman talaga kasiguraduhan na tutupad siya doon sa kanyang pangako. Ano yung pangako? Ibig sabihin, kung siya ay tatanggap ng tulong sa iglesia, hindi na siya mag-aasawa. Pero imposible po yun. Sapagkat kung kung siya ay byuda, nung siya ay bata pa, posible po siyang kumuha pa ng kanyang mapapangasawa. Okay, 1 Timothy chapter 5 verse 13. Ganito po ating mababasa. Besides, they get into the habit of being idle and going about from house to house, and not only do they become idlers, but also busybodies who talk nonsense, saying things they ought not to, or they ought not to. So makita natin, ito yung nagiging kaugalian ng mga batang babaeng bao, no, nagiging marites, no? Sabi doon sa 1 Timothy chapter 5 verse 13, ganito po ating mabasa, natututo rin silang maging tamad. No, siyempre, kung sila ay tutulungan ng iglesia, hindi na sila maghahanap buhay, nagiging tamad sila, hindi na sila kumikilos, no? Sapagkat mucho na yung kanilang sustento, no? Natututo silang maging tamad at nagsasayang ng panahon sa pangangapit bahay. No, yun na lang nagiging trabaho nila. Pag-isip sa umaga, nasa kapitbahay na agad. Nagiging chismosa rin sila. No, nagiging marites. At nagiging pakailamera at madadaldal. So, yun na lang yung nagiging habit, no, ng mga babaeng baon na maagang naging namatay yung kanilang asawa. Okay, sa 1 Timothy chapter 5 verse 14 to 15, na ganito ating mabasa. So I counsel young widows to marry, to have children, to manage their homes, and to give the enemy no opportunity for slander. Some have in fact already turned away to follow Satan. So, dito makikita natin, sinasabi ng Apostol Pablo, ang advice niya doon sa mga maagang na byuda, sila ay mag-asawa. Kung sa Tagalog po natin babasahin niya, sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, kaya't para sa akin, mas mabuti pa sa mga batang byuda na mag-asawang muli, magkaanak, mamahala sa kanilang tahanan, upang hindi magkaroon ng pagkakataon ang kaaway na tayo'y mapintasan. Sapagkat ang iba nga'y tumalikod na at sumunod kay Satanas. So, dito ay nagpapaalala si Apostol Pablo. Unang-una, nagbibigay siya ng advice doon sa mga batang byuda na mag-asawa kayo. At kayo magkaanak at pamahalaan ninyo ang inyong tahanan. Nag-aalala siya sapagkat nung panahon na yon, marami na ang sumunod kay Satanas. Ibig sabihin, namuhay na sa kalayawan
at tumalikod na sa pananampalataya. Okay, sa 1 Timothy chapter 5 verse 16, ganito po ating mabasa. If any woman who is a believer has widows in her care, she should continue to help them and not let the church be burdened with them, so that the church can help those widows who are really in need. Ang tagubili naman ni Apostol Pablo, no? Doon sa mga kababaihan, kung meron kayong mga biyuda o mga kamag-anak na biyuda, kayo na ang tumulong. Huwag na inyong ilagay ang tungkuling ito sa iglesia ng Panginoon. Para sa ganon, yung dapat ibigay sa iyo, maibigay naman sa tunay na nangangailangan. Sa Tagalog natin babasahin, ang sabi, kung ang babaeng mananampalataya ay may mga kamag-anak na biyuda, siya ang dapat mangalaga sa kanila nang hindi na sila makadagdag sa pasanin ng iglesia. Sa gayon, ang alagaan ng iglesia ay iyong lamang mga biyudang talagang nangangailangan ng kanilang tulong, ng tulong ng iglesia. So, ito yung dapat mangyari. Kung may kapasidad namang na tulungan yung kamag-anak nilang biyuda, wag na nilang iatang sa iglesia o ipapasan sa iglesia ang tungkuling ito. Para sa ganon, meron pang kapasidad yung iglesia na matulungan yung tunay na nangangailangan ng tulong. 1 Timothy chapter 5 verse 17, ganito po ating mabasa. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of trouble or double the honor, especially those whose work is preaching and teaching. So dito ay tapos na po yung kanyang discussion doon sa babaeng bao, at dito ay ang i-discuss niya naman po yung mga elders, yung matatanda sa iglesia. At dito sinasabi niya nga, the elders who direct the affairs of the church, or the elders who direct the affairs of the church well, ang sabi niya, are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. So, sa Tagalog, ang sabi, ang mga matatandang pinuno na mahusay mamahala sa iglesia ay karapat-dapat sa dobling parangal, lalo na ang mga nagsisikap sa pangaral at pagtuturo. So, yung mga elders, alam natin yung naging tungkulin ng mga elders. Ang tungkulin ng mga elders, ingatan ang kanilang sarili at ang buong kawan. Sila yung nangangalaga ng kawan. Kaya nga dito ang sabi, itong mga elders na ito na mahuhusay mga laga ng iglesia o mamahala sa iglesia, karapat-dapat na parangalan ng dobleng parangal. Okay, lalong-lalo na, sabi niya, elders na at ginagampanan pa niya ang maging preacher at maging Bible teacher. Okay? Nakuha po niya yun. Bagamat siya ay elder na, inaalagaan niya ang buong kawan, siya rin ay tumutupad sa tungkulin na magturo, mag-preach at magturo. Okay, so anong dapat gawin? Sabi dito, 1 Timothy chapter 5 verse 18, for scripture says, do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker deserve his wages. Saka natin yan, ginamit ito ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 9 At ang tinutukoy naman dito niya yung mga preacher na dapat sila ay dapat maswelduhan. At dito ginamit niya rin ito doon sa elder
na namamahalang maigi ng iglesia na nagpipreach at at nagtuturo. Pansinin po ninyo? So kasi dahil nga siya ay nagpipreach siya ay preacher na at siya ay Bible teacher pa, deserve niyang mabigyan ng sweldo. Okay, so sabi doon sa Tagalog, sapagkat sinasabi sa kasulatan, huwag mong busalan ang baka habang ito'y gumigiik, nasusulat din, ang manggagawa ay nararapat sa kanyang sa kanyang sahod. So, hindi lamang po yung mga preacher ang dapat sahuran ng iglesia, yung mga elders din ay dapat yung mga elders na nagtuturo din. Elders na at the same time preacher ay dapat rin na siya ay magkaroon ng sahod. Okay, 1 Timothy chapter 5 verse 19. Ganito po ating mabasa. Do not entertain an accusation against an elder unless it is brought by 2 or 3 witnesses. So, natural lang yan. Sa iyong pagtatrabaho, merong mga may mga critics, may mga pumapansin sa'yo, no? Merong mga namimintas sa'yo. Merong nagsasabi na ikaw ay gumawa ng mali, no? Bago mo yun, pakinggan, dapat, meron muna silang, mailalatag o maipipresenta na 2 o 3 witness doon sa akusasyong ibinabato nila sa elder. Ang Tagalog, ganito po natin mababasa. Huwag kang tatanggap ng anumang paratang laban sa matandang pinuno ng iglesia kung walang patutuo ng 2 o 3 saksi. Maaaring marites lang yan o chismis lang yan o may naiinggit lang sa kanya. Ngayon, kung meron silang patunay, kung meron silang mailalatag o maipipresentang 2 o 3 saksi, doon mo paniwalaan. Pero kung yung mga saksi ay mga bulaang saksi, dapat makita mo yon, yung difference ng tunay na saksi at hindi tunay na saksi. Kawawa naman yung namamahalang maigi ng iglesia, tapos mapapatalsik lang. Okay? So 1 Timothy chapter 5 verse 20, ganito po ating mabasa. But those elders who are sinning, you are to reprove before everyone so that the others may take warning. So, sabi na po sa Pablo, kung siya naman ay nagkamali, dapat ihayag ito sa lahat. Kung natatandaan niya si Apostol Pablo, nung siya ay pumunta sa Jerusalem, tahimik siya Pero nung sila, Apostol Pedro ang pumunta doon sa kanilang local church, doon sa Antioquia ng Syria, at nakita niyang unruly, hindi gumagawa ng tama, talagang publicly, sa harap ng lahat, ay nirebuke niya, sinita niya si Pedro. At ganito yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Sabi niya, ang nagpapatuloy naman sa pagkakasala, yung mga elder ito, sawayin mo sa harapan ng lahat upang matakot ang iba. So, ang pagsaway hindi yung privately, kundi ito ay publicly upang malaman ng lahat at ang iba ay magkaroon ng warning na huwag silang gumawa sapagkat sila ay i-expose publicly. Okay, 1 Timothy chapter 5 verse 21. Ganito po ating mabasa. I charge you in the sight of God and Christ Jesus and the elect angels to keep these instructions without partiality and to do nothing out of favoritism. So, nagbigay na ng warning si Apostol Pablo at kuminsan nangyayari yan. Kung natatandaan nyo doon sa Aklat na Magawa, Kapitulo 4, tungkol sa mga babaeng bao, merong favoritism doon Merong partiality doon Ang binubusog lang nila yung
yung mga mga babaeng baong Hudyo at yung mga Hellenista ay napapabayaan. Ang sabi ng Apostol Pablo, wag. Dapat walang partiality, walang favoritism. Lalo na, ganun rin sa mga elders na susweldohan, walang partiality, walang favoritism. Natatandaan niyo sa Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 9, pinakita niya rin, expose niya doon yung favoritism. Nabigyan ng sahod. Aba, sila Apostol Pedro lang ng mga taga-Jerusalem ang binibigay ng ng tamang sustento. Sila Apostol Pablo at si Bernabe naman ay napababayaan. Ganito rin po dito. Sinasabi ni Apostol Pablo na yung kaayusan ng iglesia. Sa mga babaeng bao, yung dapat tulungan, babaeng bao, ang dapat matulungan, ganun rin sa sa mga elders na dapat matulungan. Okay? Sabi dito, 1 Timothy chapter 5 verse 21, Tagalog na po ating babasahin. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga piniling anghel, iniuutos kong sundin mo ang mga tagubiling ito nang walang kinikilingan at huwag gumawa ng anuman na may pagtatanging. Okay? Sa 1 Timothy chapter 5 verse 22, ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito, do not be hasty in the laying on of hands, and do not share in the sins of others. Keep yourself pure. Sinasabihan po sa Pablo sa Timothy na he should keep herself pure at wag siyang makikibahagi sa kasalanan ng iba. Okay? Ang Tagalog ay ganito, wag ang agad-agad na magpapatong ng kamay kung kani-kanino. Ingatan mong hindi ka makibahagi sa kasalanan ng iba. Panatilihin mong dalisay ang iyong sarili. Okay? 1 Timothy chapter 5 verse 23, ganito ating mabasa, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. Ito, isa rin ito sa mga abuse verse. Ginagamit ito ng mga lasinggerong panangga o katuwiran para sa kanilang pag-iinom. Pero pansinin po natin, kaya lamang mo pinaiinom ng alak si Timothy dahil siya ay may karamdaman sa tiyan. So ito ay yung alak, hindi po inuutos ni Apostol Pablo na maging bisyo ni Timothy, kundi iniuutos kay Timothy na na maging medicine niya, gamot niya sa sakit ng tiyan. Ang sabi po doon sa Timothy chapter 5 verse 23, Tagalog, unang Timoteo kapitulo 5 talatang 23. At ang babasahin po natin ay Filipino version, Filipino Standard Version. Ang sabi, mula ngayon, huwag tubig lamang ang iyong inumin. Uminom ka rin ng kaunting alak para sa iyong sikmura at madalas na pagkakasakit. So, yung medicinal wine ang ipinaiinom sa kanya. Hindi yung wine na nakakaturete ng utak. Sigurado ako hindi ito yung mga liquors na inaabot ng mga 10 years na pag-i-stock, So, iyan ay nakakaturete ng utak. Hindi po yan yung ipinag-uutos ni Apostol Pablo kay Timothy na kanyang inumin, kundi yung mga medicinal na alak, at hindi ito yung isang bote inumin, kundi sabi dito gamot, di syempre alam natin ang gamot ay tinatakal. Okay? Diba? Tinatakal yung gamot at iniinom niya kung ano yung pangangailangan. Kung ito kailangan inumin ng 3 beses isang araw o inumin mo
isang kutsara, 3 beses ang araw, di ba? Kung ito ay isang araw lamang, so yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi niya sinasabi na si Timothy ay magkaroon ng bisyo ng pag-inom. Hindi niya sinasabi na si Timothy ay maging lasinggero. Okay, so sa mga lasinggero na ginagamit ang talatang ito na panangga sa kanilang bisyo, hindi po ito angkop na gamitin sapagkat nakita po naman natin ang layunin ng pag-prescribe ni Apostol Pablo kay Timothy na uminom ng alak. Ito ay para sa kanyang sikmura at para sa kanyang madalas na pagkakasakit. Okay? So, siya iinom ng alak para malunasan ang sakit. Hindi siya iinom ng alak para siya ay magkasakit. No? Yung mga umiinom ng alak, wala naman sakit. Pagkatapos uminom ng alak, magsusuka na, nahihilo na. So, makikita natin, uminom sila ng alak na para sila'y magkasakit. Ito naman, si Timothy, pinaiinom ng alak para mawala yung sakit. Okay, 1 Timothy chapter 5 verse 24. Ganito po ating mabasa. The sins of some are obvious, reaching the place of judgment ahead of them. The sins of others trail behind them. Sa Tagalog, sabi, may mga taong hayag na ang pagkakasala bago pa man humarap sa hukuman. Madali na itong kasuhan. Obviously, hayag na yung kanilang kasalanan. Ngunit ang kasalanan naman ng iba'y huli na pumahayag. Eto, kinakailangan pa ito ng further paglilitis bago mahayag yung kanilang kasalanan. Pasensya na po yung pag-ubo. Ito po yung nagiging dahilan kung bakit kuminsan ay hindi ako nakakapaggawa ng video weekly. Kuminsan na pumapalya sapagkat kuminsan yung aking ubo ay lumalala hanggang sa ako ay mawalan ng boses. Pasensya na po. Kasama na po ito sa aking karamdaman. Okay? Kasama na po ito yata sa aking pagtanda. Okay? Sa 1 Timothy chapter 5 verse 25, ganito po ating mabasa. In the same way, good deeds are obvious, and even those that are not obvious cannot remain hidden forever. Ganon din. Sabi niya, ganon din sa mabubuting gawain, may mabubuting gawa na madaling mapansin. Ngunit kung di man madaling mapansin, ang mga ito na may hindi mananatiling lihim. So, may mga gawang pansin agad uy, ang bait talaga niya. Pero, ang buting tao niyan, matulungin niya. Obvious, nakikita. Pero may mga mabuting gawain na hindi naman talaga agad napapansin. Pero sabi ni Apostol Pablo, wala naman nananatiling lihim mapapansin din yan. Yung mga gawa mong hindi agad napapansin ng iba, mapapansin din naman yan sapagkat wala namang bagay na mananatiling lihim. Okay. So, hanggang dito na lamang po yung ating pong pagtalakay dito po sa ika-5 kapitulo ng unang sulat ni Apostol Pablo. At kung ako po ay sinamahan niyo po dito po sa araling ito, ay naniniwala po ako sa inyo na makakasama po muli kayo sa mga susunod na video na akin pong i-upload. Muli ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. Sana po ay i-like nyo na rin po ito para sa ganun marami pa pong mainganyo na manood ng video ito. At kung gusto nyo makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo na tulad ng ipinag-utos ng ating Panginoong Kristo, sana po ay i-share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, mag-comment lang po kayo.
At sana po ay wag po ninyong kalilimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo pong mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong bilog sa akin pong likuran. Muli ako po si Neme sa Yuhay. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo.